Okay na po. Di ba po? Ayan na. Hello po, good evening. Hello po, good evening. Na po Magandang ata. gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi si Sir Irene. Magandang gabi po, Brother Robert. Malamig na ba dyan sa Japan? Sa Japan, dyan sa inyo? Umuulan nga po eh. Uulan ba? Umuulan Malamig po. na ngayon dyan. Magsisimula na ang autumn. Winter. Magsisimula na ang winter. Magandang gabi po sa lahat ng manonood. Bibigyan ko po namin kayo ng 2 minutes para po makapag-tag. Yan po. Magandang gabi po sa lahat. Wala pa man eh. Namumulan ako. Namumulan na si Sir Irene. Hello po. Tapos, yung ano ko, yung ubo ko, naku po. Naano ko na ubo. Ang init ng pisngi ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Take time po para po mag-tag po sa ating mga loved ones. Paki-share na po, mga kapatid. Mm-hmm. Good evening po sa lahat. Good evening po. Kumbangwa minasang. Kamusta na po, Brother Robert? Mukhang excited po tayo Nice. Oo po. Last day na po ito ng ating Oo nga po. Last day of the ating sales month. po para sa buwan ito, no? Last. Opo. 47th day na po, no po? Live stream. Yes. Aabot tayo ng Panginoon. Aabot na po tayo sa huling Po sa Panginoon. araw ng buwan ng Kumbawa. October. Natalen. Kumawa. Ayan na po sila. Hello po. At kinakabahan po ang inyong lingkod. Namumula na po. Kumbangwa minasang. Baka po may sumagot eh, no po. Magnunggo din po. Ibig sabihin po nun sa Tagalog, sa English is, good evening, ladies and gentlemen. Ayun po. Basahin mo po, Brother Robert, yung mail po yung comment po ni, Sister Susie. Asan po? Wait. Naku po. Ay, salamat po sa Panginoon. Bahala na po si Lord. Si Lord naman po yung mangungusap sa atin. Hindi naman po halatang pulang-pula na po. Ilang minutes pa po ba? Ang akala ko po malamig dyan. Init pala. Malamig na daw. Narin bukas. Alam. Maulan po. Maulan po ngayon. Good evening po sa lahat. Good evening po. Ayan po. Ilang minutes po ba bago mag-start? Wait po natin silang lahat para po makapag-tag po, share sa ating mga loved ones, sa ating mga family, friends. Keep sharing lang po.
ayun, pwede na po siguro, no? Pwede na po Ilang tayo minutes po. magsimula. Tapos na po 2 minutes natin. So, muli po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po. Lalo po sa ating mahal na Panginoon po, no? Tayo po ay magsisimula na po ng ating gawain sa gabing ito. So, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama muna at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa Ama, maraming salamat o Diyos sa gabing ito, Ama, na iyong ibinigay sa aming Panginoon. Pagkakataon kami ay makapagbahagi, kayo makapag-aral ng iyong salita, Panginoon, sama-sama, Panginoon. Ama, sa gabing ito, kayo po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Ikaw patuloy, Ama, ang siyang lumagay sa aming kalagitnaan. At ang iyong salita lamang, Panginoon, patuloy mahayag sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Ama, sa gabi ito, maging sa mga iyong lingkod, Panginoon, na magdala ng iyong salita, Panginoon, ay kayo patuloy ang siyang manguna at pagbigay ng iyong karunungan, Ama, na gumula sa iyo. Salamat, Ama, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang gabi, Sister Irene, muli. Welcome po sa Good ating evening day po. 47 na ating Good evening Speak sa ating Life, lahat. Possessing the City in God's Presence. Ano po? Po. So bago po lahat, no, kayo po ay magbibigay muna ng aming testimony. Sister Irene, paunahan muna. Ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na paggabay niya po. Siyempre po, no po hindi lang po sa akin, kundi po sa aking sambayanan, sa aking mga kapatid, sa aking mga anak. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Lalo na po nung last week, kasi po ang nangyari po sa akin is yung bronchoscopy, yung pinasakan po ko dito ng parang kasing taba ng ballpen, no po, tapos mahaba dito. Kasi po, bago pa po yun, siguro mga age, nasa 20s pa lang po ako nun eh. Nakakitaan na ako ng spot sa baga. So, bali po, sabi nga po ng doktor dito, syempre dapat ilang years na, siguro tigok na ako, di ba? Pero, alam ko po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi may purpose, di ba? May plano. Kumbaga yung purpose na yun, hindi pa kasi nagagawa, hindi po ba? Ang plano ng Panginoon is talagang legit po, di po ba? Basta maniwala lang po tayo sa Kanya at patuloy na manampalataya. Siyempre, nung mga time na yun, kinakabahan ako, di po ba? Siyempre, parang opera din po kasi yun eh. Gagawin. Ngayon pa nga po, hindi pa rin masyadong maano kasi, di ba, nagkaroon ako ng plema, nagkaroon ng ubo. Pero ang sinabi sa akin ng Panginoon is, yung Philippians 4:13, sabi niya, I can do all things through Christ, di po ba? Who strengthens me. Yun po yung Amen po. Amen. pinanghawakan ko po. Pinanghawakan ko po yun kasi ano naman po, di po ba, ang Panginoon po talaga yung nagbibigay ng kalakasan sa atin, di po ba, sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya, nananampalataya, di po ba? Siya po yung in times of troubles, siya lang po talaga yung kailangan nating tawagan. Kailangan nating tawagin. Hindi yung mga kung sino pa man, di po ba? Kung sa Kanya ka mananampalataya, 100% sure. Lagpas pa nga po, hindi lang 100%. Di po ba, andyan po agad yung answer niya, mabilis po. Hindi naman po, syempre, excuse me lang po hindi ko sinasabing, syempre, mabilis sa kasi ang, ang plano ng Panginoon is talagang, parang magulang, di po ba? Tayong mga magulang, hindi natin agad-agad hindi agad-agad natin ibinibigay kung ano yung gusto ng ating mga anak, di po ba? Kasi tinitignan natin kung makakasama ba sa kanya, 'di ba? May times na kailangan dapat kung kailan mo ibibigay, 'di po ba? Ano pa po yung Panginoon, 'di po ba? May plano po siya. Binibigay niya po kung sa kanyang time. Sa time niya po ibinibigay niya kung ano yung prayer natin, 'di po ba? Kung diyan ka na pinatitibay ng Panginoon, papatibayin ka muna bago niya ibigay. Ayan, nagpapasalamat po ako kasi okey naman po yung opera na ano naman po, yung result nga lang po is November 4 pa po. Pero
sabi nga po, be still, 'di po ba? Maniwala tayo sa Panginoon. And kung ano pa man mangyari diyan, siyempre ang Panginoon ang nakakaalam, 'di po ba? Siya po ang nakakaalam ng lahat, nakakakita ng lahat. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon do'n. Ka naman po, Brother Ay, Robert. amen. Amen. Amen po. Tunay nga po na, tayo ay manghawakan po 'no, sa Opo. kumbaga, ibinigay ng Panginoon yung kagalingan sa atin 'no, dahil sa ating Wala. pananampalataya sa Kanya. 'No, so sa akin naman po, sa aking pananaw po 'no, um, mag-iisang buwan na rin po 'no, mula nung nakauwi ako galing Japan. At sa kabutihan ng Panginoon po 'no, at naging mabuti naman, naging maayos naman ang biyahe, naging maayos naman po ang lahat, ng aking pag-process ng aking pag-uwi 'no. At, sa kabutihan ng Panginoon, nasagot ng company kahit hindi isang taon lang ako do'n, at hindi na po ako nag-renew for another contract, sinagot na po ng company lahat ng aking gastusin. Pag-uwi, ticket, maging sa aking habang nasa airport, sinundo ako ng aming accepting agency sa Japan, and then ayun po 'no, i-share ko lang po sa aking naging experience doon 'no. Nung panahon po ako ay, nagbabalak na ano, umuwi, and then, na maghahanap ng panibagong trabaho. And then ako po ay, nag-try po nag-try ako po ay nag-try mag-apply, rekta na po 'no sa mga company sa ibang bansa, so like Singapore gano'n. Sa gano'n po 'no, nag-apply na ako. And then, habang po ako'y nag-a-apply, so hanap ako ng hanap, and then may mga nagre-reply na sa akin, nagre-reply na sa akin. So ikukunin ko na rin po ito sa recap ano, kasi ito po ay konektado sa ating ire-recap 'no. So ang habang po ako ay naghahanap na ng company na aking paglilipatan 'no, ayan, nagkamali, ito ay international company nga, at ito po ay located sa Singapore. Kasi sabi ko kung mag-cha-change ako ng country, sabi ko mga Singapore para malapit sa Pinas, pag umuwi mas mabilis makauwi kasi nga, part siya ng ASEAN, so hindi na Siya. mabilis yung process kapag 'di ba, pag parte ng ASEAN. So ayun, may mga nagre-reply na sa akin, and then habang ako ay busy-busy sa aking pag-a-apply, bigla po akong, kinausap ng Panginoon po 'no, bigla po akong napatigil. So, ano ba yung sabi niya, "Ba't ka ba busy-busy diyan? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Yan ba yung talaga yung purpose mo kung ba't ka talaga nabubuhay, 'di ba? Yun ba talaga yung pag-a-apply sa abroad or yung pag-apply mo sa ibang bansa pa, paglilipat ng bansa?" So, bigla po akong napatigil. Oo nga 'no, ano ba yung, hanggang ito ba talaga yung purpose ko? Ito ba talaga yung layunin ng Panginoon para sa akin? And then kung tayo po ay nakapangindi ng ating, lesson nung Sunday po, nung nakaraang Sunday po 'no, nung ating, um, 3rd anniversary po 'no. So, doon po natutunan po natin doon na hindi lang doon yung purpose natin, 'di ba? Kung yung purpose natin is makapagtapos ng pag-aaral, makapaghanap ng magandang trabaho, at kumita ng malaki. So, hindi lang pala dun natatapos yung purpose natin sa ating buhay 'no. Hindi lang doon, nakasentro yung ating buhay, kundi meron pa tayong mas malalim pa palang, ah purpose sa buhay. Meron pa talagang may mga nakalaan pa palang, magandang plano ang Panginoon para sa atin 'no. So 'di ba, Amen. hindi lang 'pag nakarating pa hindi lang basta naging engineer ka, naging architect ka, naging doktor ka, yun, dun na natapos yung buhay mo 'no. Hindi lang doon. Meron mas higit pala doon 'no. Base po dun sa natuturo sa atin 'no, nung Sunday, meron pa talagang mas may, nakalaan para sa atin 'no, kundi yung magandang plano ng Panginoon para sa atin, kung papaano 'di ba, um, yung magandang plano na tayo ay kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, is ikaw yung makatagpo ng kaligtasan, makatagpo ng, liwanag 'no, ng katotohanan 'no. At kung ikaw naman ay naging, Kristiyano na,
'no, nakakilala sa Panginoon, ikaw ay ano ba yung purpose natin? Ikaw ay magpatuloy pa doon at mas lumalim pa sa salita ng Panginoon at, lumalim pa sa ating, pananampalataya, ano po 'no. Opo. So, 'no, direkta ko rin po 'no, yun po kasi Hmm, ang naging ano sa akin 'no, naging, um, mensahe ng Panginoon sa'kin that time nung ako po ay habang ako'y nasa Japan pa 'no. At nung ano po 'no, so nung ano na kaya po anong nangyari tinigil ko na yung pag-a-apply ko, although may nagre-reply na po sa'kin mga gandang company at malaki rin naman talaga yung sahod compare doon sa Japan, mas doble pa nga, eh, mas doble pa sa sahod hmm, sa Japan yung nag-ano sa'kin. Pero hindi kasi doon natapos, hindi kasi doon talaga yung purpose natin 'no. Siguro, dahil nga gusto ko rin mag-abroad that time before, so inalala pa rin na makapag-abroad ako. Ngayon nakapag-abroad ka na, oh, tama na 'yan. Okey na isang taon, nakapag-try ka na, na nagawa mo na yung gusto mo, na-try mo na yung curiosity mo sa buhay na hmm. makapag-try work abroad 'no. Tama na 'yan, hanggang diyan ka na lang, after niyan uwi ka na 'no. So, 'yan po yung naging, ah, realization ko po nung ako po yung nandun sa abroad. And then ayun na, tinigil ko na yung pag-a-apply ko and then, hinintay ko na lang hanggang na makauwi ako ng Pinas. Although, um matagal pa dapat ako bago makauwi, eh. So, maghihintay pa ako ng 1 month. So, pero ang ginawa ng company ko, mas pinabilis nila yung uwi ko na imbes na ang uwi ko dapat is October 14 pa o 13. Naging uwi ko is naging September 20 pa yung uwi ko 'no. Opo, So, nakaganito. kaya nga po. So, sa kabutihan ng Panginoon po 'no, in short, nakauwi ako ng maayos. At sa kagandahan ng Panginoon is, nakaabot nga rin ako sa ano, third anniversary kasi nga last year hindi ako naka-attend 'no, dahil nga nasa Japan. So, ayun po 'no, si Sir Irene meron ka pa bang madadagdag, Hmm, mare-recap, ayun na po. sa ating lesson Maraming po? maraming salamat po. Ano po, dako na po tayo sa recap na po. Keep on tagging pa rin po mga sis. Good evening po sa Ayan iba. po, good evening po. Good evening po sa iba, kapapasok pa lang. Eto po na po nung recap po na po nung last ano, Sunday, nung pinahayag ni pastor nung Sunday. Siguro tumino sa puso ko yung sinasabi ng tao na victory, 'di po ba, kasi tayo pong tao po kasi hindi po talaga Hmm, hindi po talaga mawawala yung pagbi-build up natin sa sarili natin, eh, yung alam mo yung success natin sa buhay, ginagawa mo yun kasi siyempre matalino ka, 'di ba? Ginagawa mo yun kasi iniisip mo matalino ka, may kakayahan ka. Nasa iyong lahat, may pera ka, 'di po ba? Pero ano nga po ang sabi ni pastor no po, eh, paano kung, tinanggalan ka ng 'di po ba, yung lungs mo hindi maganda, 'di po ba? Paano mo magagawa yung daily activities mo, 'di po ba, yung trabaho mo, 'di po ba? Binigyan ka ng Panginoon, o 'yan, yung success mo sa buhay mo, 'di po ba? Pero tayo dapat dapat po ba tayong magmalaki, 'di po ba? Kasi kasi alam niyo po yung bawat araw, bawat taong nahahalubilo natin sa araw-araw, 'di po ba? Ano po yun, eh, isipin po natin na ang Panginoon po ang kahalubilo natin sa araw-araw. Hindi po tayo dapat magmalaki, hindi po tayo dapat maging proud, 'di po ba, yung talagang nagyayabang, 'di po ba? Kasi kung hmm, ano yung, kung ano po yung pinapakitungo mo sa tao, sa kapwa-tao mo, sa mga kapatid mo, gano'n din po yung nangyari sa Panginoon, 'di po ba? Kung inaaway mo lagi, wala kang kapayapaan yung kapwa mo, gano'n din po ang nangyari sa Panginoon ah, communication, 'di po ba? Magiging gano'n nga po. Kaya nga po sabi ano po, na people keep on telling na yun nga po, yung kung ano yung narating nila ngayon dahil sa kanila, dahil po sa sipag at tiyaga nila, dahil po sa katalinuhan nila, dahil po 'di po ba sa yaman nila at et cetera pa po. Pero
'Di po ba, kailangan din po nating, magpasalamat sa Panginoon kasi habang ginagawa natin yung purpose natin dito sa lupa, binibigyan po tayo ng magandang pangangatawan, wala po tayong sakit, hindi po hindi po agad natatanggal yung hininga natin kasi tayong tao Amen po. hininga lang po tayo ng Panginoon, 'di po ba? Hiningahan lang tayo, nabuhay na po si Eva at Adan, 'di po ba? Yun po yung mga ninuno natin dati. Kaya po parang napakahirap pong magmalaki at, maging proud at magyabang. Yun po, parang iisang salita lang po yun, 'di po ba, sa harap nating Panginoon. Mm. Ayun po yung parang tumino sa akin. Kasi kung ano po man yung narating natin ngayon, 'di po ba, puwedeng kunin din ng Panginoon, 'di po ba? Kung ano yung binigay niya Mm. sa'yo, puwede niya rin kunin. Yung buhay natin, puwede rin kunin agad, 'di po ba? Wala tayong dapat ipagmalaki kasi wala nga po talaga tayo, isa lang po tayong maduming basahan sa harap lamang po niya. Mm. Ano po, yun po Amen po. yung tumatak po sa puso Mm. at isip ko 'no po, na siyempre yung pamumuhay po natin gawin po nating, yung maparangalan po yung Panginoon sa araw-araw 'no po. Siyempre Amen. nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran dahil in times of 'di ba, yung nanghihina ka, andiyan yung papalakasin ka 'di ba, andiyan yung prayer, andiyan yung araw-araw na kamustahan, 'di po ba? Higit sa lahat yung Mm. kapatiran sa Amen. pananampalataya yung dapat mong pagtuunan ng pansin kaysa sa 'di po ba? Kasi diyan diyan tayo magiging magkakaroon tayo ng growth, 'di po ba, as a Christian. Ayun, ayun lang po. Amen po. Okey po, Brother Maraming Robert. salamat Sister Irene, maraming Okey salamat. po. Tunay nga na wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon po 'no. Tunay na Opo. kapag, kinuha ng Panginoon yung buhay natin, wala na tayong magagawa. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. So, Hmm. sa gabing ito po 'no, muli po magandang gabi po ulit sa lahat, sa mga bagong pasok Din po. po. Welcome po sa ating day 47 ng ating Speak Life at huling, gabi po ng, para po sa Huling araw ng buwan tema sa ng yes, sa temple October. ng buwan ito, na possessing the city in God's presence 'no. So, Po. kung meron po kayong banal na kasulatan 'no, muli po sa John chapter 6 verse 1 hanggang 20 po ulit yung ating pag-aaralan po 'no. So, sa sa chapter po na ito 'no, sa kuwento pong ito is, marami tayong matututunan po dito 'no. Um, dito nagpapakita ng, nagbibigay ng hope para doon sa wala talagang pag-asa 'no, salvation Hmm. para doon sa mga lost and then malalaman yung ano ba yung layunin talaga ng Panginoon para sa ating buhay at last is yung distraction po doon naman sa hindi nananampalataya at kumikilala sa authority ng Panginoon po 'no. And then dito po malalaman natin na nalaman natin 'no sa mga nakaraan pang, Speak Live 'no, mga tinuro na ng mga nakaraang speakers 'no, natutunan natin yung katagumpayan po ay hindi dahil sa ating sariling kakayanahan, hindi dahil Amen. tayo'y malakas, tayo ay matalino, tayo'y magaling, tayo ay punong-puno ng kaalaman, kundi yung lahat ng mga bagay na napagtagumpayan natin ito ay dahil sa biyaya po ng Panginoon 'no. Hindi sa ating sariling lakas, wala tayong maiaangkin, wala tayong maipagyayabang sa harapan ng Panginoon, ano po. Kasi kapag ang buhay na ito ay kinuha na ng Panginoon, tinanggalan niya ng hininga, so yung katawan natin wala ng magagawa 'to, 'di ba? Wala ng magagawa kundi, dito is, ino-honor natin yung, mga gawa ng Panginoon sa ating buhay. Kung papaano ang Panginoon kumikilos sa atin at kung papaano, siya gumagawa ng himala sa ating buhay 'no. Dito po sa verse 1 'no, babasahin po ulit natin. Ano po sabi sa verse 1 is, ang Jericho nga ay lubos na nakubkob dahil sa mga anak ni Israel, walang nakakalabas at walang nakakapasok 'no. Ito po ay, dumating na po sa yung balita 'no, 'di ba? Ito nga based sa napag-aralan na, ah, nalaman na ng mga nalaman 'no, nalaman na ng mga
taga Jericho, no? Yung balita about doon sa Diyos ng mga Israelites na ito nga ay makapangyarihan, no? So, itong Jericho po, no? Itong Jericho ay ito po ay bungad po ng Promised Land. Ano po, no? Ito po ay bago ka makarating sa Promised Land, ito po ay madadaanan mo muna. Kumbaga ito yung last door, last gate, last entrance para makarating po sa lupang pangako, no? No? Ito ay gaya po, no, na nasabi, ang Wall of Jericho ay napakalaki, no? Napakalaking stronghold nito, no? Ito ay imposible ngang mapasok kung tayo magbe-base po sa old history, no? Kasi wala pa namang that time wala pa naman talaga ng mga advanced technology, wala pang mga catapult na tinatawag. Kasi old pa yan, late lang na-discover yung catapult, mga Middle Age pa 'to nadiskubre. Pero yung history ng Jericho, ito ay matagal pa, before pa 'to nung Middle Age. So, that time wala pa talagang mga advanced weapon na pandigma, 'no. So, that time napaka-imposible pong, 'di ba po, napaka-imposibleng mapasok ito, napaka-imposibleng masakop. So, kung kaya yung mga taga Jericho is andun din po yung kanilang pride na, "Ay hindi kami mapasok nito," 'no. So, gaya rin po ito sa ating ano, 'no, bago tayo maka-proceed doon sa ating layunin, 'no, purpose, merong mga nakaharang po sa atin, 'di ba? Meron tayong pagdadaanan ng mga pagsubok, 'di ba? Iba't ibang klaseng pagsubok kasi bawat isa sa atin is meron namang mga kanya-kanyang pagsubok na pagdadaanan na 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 tiyak is kaya naman talaga natin, 'no? Ito ay inaalok ng Panginoon pagsubok upang tayo ay masubok ang ating pananampalataya, 'di ba? Upang tayo naman ay lumago, 'no, sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay, no? So yung Wall of Jericho is represent nga, 'di ba, sa ating mga struggle sa buhay, no? Paano ba natin ito malalagpasan, no? Paano ba natin 'to mapagtatagumpayan na kung tayo normal na tao is kapag ang normal na tao is nakakatagpo ng pagsubok sa buhay, 'di ba? Kung gumagawa siya ng kung ano-ano, ng mga bagay, mga try and error, 'di ba? Para masolusyonan yung problema niya. Pero 'pag ang Lord kasi is ang magbigay sa atin ng direksyon, no? Kung paano natin 'to mapagtagumpayan is ito talaga ay pagtagumpayan natin. Kung base po sa atin sa story na 'to, ito po ay nagbigay po ang Panginoon ng napakamalinaw na step kung papaano nila mako-conquer ang Jericho. Same po sa buhay natin. Ang Lord po ay nagbibigay sa atin ng malinaw na instruction kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga, 'di ba, yung Wall of Jericho ng ating mga buhay po ano. So, 'di ba, tayo po ay tunay na nakakatagpo ng kasagutan sa ating mga pagsubok, ng ating problema, 'di ba? Merong isang Diyos na nagbibigay sa atin ng kasagutan sa ating mga suliranin sa ating buhay, 'no? Hindi natin ito magagawa kung tayo lamang, 'di ba? Kung prone tayo sa pagkakamali, pagkakasala, 'di ba? Like, 'no, pero ang Lord ang siyang nagbigay sa atin ng direksyon nung mga bagay na dapat nating gawin. Ito ay magagawa at mapagtatagumpayan natin, 'no? Tayo ay nakakaharap tayo po ay tayo po ay nakakaranas ng pagsubok upang masubok naman ang ating pananampalataya, 'di ba? Dito po sa story na 'to, nasubok din po ang pananampalataya ng mga Hebreo, ng mga Israelites, 'no? Nasubok po yung kanilang pananampalataya, 'di ba? Kasi isipin nila, siguro hindi mo nasabi dito, I know na meron din silang mga isipin, 'no, paano ba natin ito masakop, paano ba natin ito mapapasok, 'no? 'Di ba, kasi napakalaki, 'di ba, napakataas, imposibleng masakop yung wall na 'to, yung kaharian na 'to, 'di ba? Pero si Lord nagbigay siya ng direktiba o ng direksyon doon kung paano ito mapagtatagumpayan, 'di ba? 'Di ba, sapagkat 'di ba
tayo ay sinusubok yung ating para po, sabi po sa James 1:3 verse hanggang 4, no? Sabi, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its works so that you may be mature and complete, no? Tayo naman ang upang ano po sabi doon? Yung sinusubok daw po tayo upang tayo po ay ano po, masubok yung ating talaga, hanggang saan ba yung ating talagang pananampalataya, 'di ba? 'Di ba? Hindi hanggang diyan lang ba tayo 'pag nakaranas tayo ng konting pagsubok, pilay agad, 'di ba? 'Di ba, hanggang dun lang ba tayo? Um, konting problema lang sumusuko agad, 'di ba? So hindi, 'no? Tayo ay binibigyan tayo ng pagsubok, 'di ba, upang tayo ay lumago at masubok yung ating hanggang saan ba talaga yung kaya mo, yung pananampalataya mo, 'no? Hanggang ba talaga mamatay ka, 'di ba? So ayun po, 'no, at sa pagpapatuloy po, 'no, i-share po ni Sister Irene yung karugtong po, 'no, Sister Irene? Opo. Brother Robert, basahin po natin 'to. Sa ano Yes po, po. makipagbukas po tayo mga kapatiran kung may mga Biblia po tayo or sa cellphone po, okey lang din po. Sa Josue 6, chapter 6 po, verse 1 to 20 po, ano po. Sabi, ipiningid ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ipalulupig ko sa iyo ang Jericho, 10 ng kanyang hari at magiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan 1 araw sa loob ng 6 na araw. Or pauunahin mo sa kaba ng tipan ang 7 saserdoteng may dalang mga tambuli. Sa ikapitong araw, makapito kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga saserdote ang dala nilang tambuli. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, sisigaw kayong lahat ng ubod lakas. Sa sandaling iyon, babagsak ang umuog at walang sagabal na makapapasok sa lungsod ang lahat. 6, kaya tinawag ni Josue ang mga saserdote at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaba ng tipan, mauna, ang 7 saserdoteng may dalang mga tambuli, at sinabi naman niya sa mga tao, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ni Yahweh ang mga kawal na pambungad. 8, tulad ng sinabi ni Josue, lumakad na sa unahan ng kaba ng tipan ang 7 saserdoteng may dalang tambuli at habang daay hinihipan nila mga ito. Nauuna sa mga saserdote ang mga kawal na pambungad, kasunod naman ng kaba ng tipan ang mga kawal na panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga tambuli. Ngunit sinabi ni Josue sa mga ito, huwag kayong sisigaw o magsasalita kaputok man, hanggat hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaba ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos bumalik sila sa kampamento at doon sila nagparaan ng gabi. 12, kinabukasan, maagang gumising si Josue, binuhat ng mga saserdote ang kaba ng tipan. At muling, nauna rito ang 7 saserdote na walang tigil ng pag-ihip ng dala nilang tambuli. Muling lumagay sa unahan nila ang mga kawal na pambungad, samantalang ang mga panghuling hanay ay lumagay sa likuran ng kaba ng tipan. Patuloy ang tunog ng mga tambuli. Niligid nga nilang minsan ang lungsod noong 12 araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampamento. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, bumangon sila ng magbubukang liwayway at tumigid ng makapito sa lungsod. Noon lamang nila ito niligid ng makapito. Sa ikapitong ligid, hinipan ng mga saserdote ang mga tambuli at iniutos ni Josue, sa mga tao, sigaw kayo, ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay tutupukin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga sambahay ang maliligtas sapagkat itinago niya ang ating
mga tiktik na sinugo roon. 19 at huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay roon, lahat ay tutupukin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso, o bakal ay para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabang yaman. Hinipan nga ng mga saserdote ang mga tambuli at nagsigawan ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga muog ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at naagaw nila ang lungsod. Yun po, no? Amen po. Ayun po, Amen from po. hanggang 1 to 20 no po, na sinasabi. Ang Panginoon kasi, di po ba, sa lahat ng buhay, di po ba, sa lahat ng mga taong nananampalataya sa Kanya, may narinig na po ba kayong pinahiya, di po ba, may pinahiya ang Panginoon na yung nananampalataya sa Kanya, pinahiya niya? Siyempre wala pa po, di po ba? Wala po sa mga sa Biblia, sa loob ng Biblia, sa mga ninuno natin, wala po. Kasi kung mananampalataya sa Panginoon, mananampalataya ka at magtitiwala ka na gagawin ng Panginoon yun, gagawin talaga yun. Kasi, di po ba, hindi naman po pareho ng tao ang Panginoon, di po ba? Kasi ang tao, syempre, madaming drawing, di ba? May mga gano'n na Mm. kesyo, lalo na sa utak, "Oh, magbabayad ako ganyan sa katapusan o gan'tong ano sweldo," di ba? Siyempre tao tayo, eh, nagkakamali tayo, makasalanan, di po ba? Madaming pagkakamali. Pero ang Panginoon siyempre siya nga po ang gumawa sa ating lahat, di po ba? Tayong lahat niyang nilalang niya lahat, di po ba? Kahit yung mga, hayop, di ba? Lahat ng mga makikita mo, makikita ng mata mo, di po ba? Siya po ang nag-design, siya po ang gumawa, di po ba? Kaya ang Panginoon ang nagbigay ng promise, talagang promise po, tutuparin niya po 'yun, ano po? Sabi nga po, ayan ang promise ng Panginoon at ang plano Mm. niya. Sabi niya, "I have delivered Jericho into your hands." Sabi, Amen. God speaks in the past tense. Sabi niya, the victory is already won in His sight. Kaya nga po, ibinigay nga po ng Panginoon yung Jericho sa mga Israelites, di po ba? Kasi Yeah. sabi nga ng Panginoon, nangako siya sa mga Israelita na ibibigay niya ngayon yung lupang iyon, yung promised land, di po ba, bago makapasok doon. Siyempre, di po ba, yung mga Israelitang yun, grabe yung obedience ang ginawa nila, di po ba? Hindi po natin alam yung mga sitwasyon ng mga unang panahon na yun, di po ba, kung Mm. may mga, di ba, may mga problema, may mga sakit sa pangatawan, pero ang ginawa lang po is talagang sumunod. Sumunod lang po Amen. sila. Sabi nga sa Romans 10, 'di po ba, yung lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas, 'di po ba? Ayun ang sinabi ng Panginoon sa sabi, ah, Jer saan po ba ito? Romans 10 nga po. Sabi nga, if you declare with your mouth, sabi nga po, 'di po ba, lahat nga po ng tumatawag sa Panginoon na alam niyo po na Jesus is Lord and believe in your heart, 'di po ba? Sabi, God Mm. raised him from the dead, you will be saved. 'Di po ba? Sabi, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus at ay Amen. Panginoon, mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hindi lang po ikaw, syempre po, lahat ng salinlahi mo, yung generasyon ng mga inakay mo, ng mga apo-apo mo, 'di po Mm. ba? Maliligtas po kayo. Ayun po yung pangako ng Panginoon, 'di po ba? Napakasarap pong pakinggan po nun kasi 'di po ba, mula sa kumunoy, eh, mula po sa napakalalang impyerno na pinanggalingan ng buhay natin, pero andiyan po yung kalinga ng Panginoon, 'di po ba, pinagpapala tayo. Sabi din po sa verse 3 and 5, march around the city for 6 days. O nga po, 'di po ba, nag-ano sila, grabe, hindi natin alam kung ano yung kalakasan, pero binibigyan sila ng kalakasan ng Panginoon. Kasi nilibot po nila yun, hindi po natin alam kung gaano kalawak yun, hanggang saan po ba yun, 'di po ba, parang Mm. hanggang bahay mo ba o ilang ilang kilometro po ba yung nilakad nila, 'di po ba? Mm. Hindi po natin Mm. alam yun, pero gano'n pa rin po ang nangyari is yung pagsunod, 'di po ba? Yun po yung Mm. pananampalataya natin, yung obedience, 'di po ba? Kasi ang nakalagay diyan, die Mm. to yourself. Kasi obedience, 'di ba yung spelling yun, obedience.
yung nasa gitna po nun is to die. Kaya wag mong anihin yung sarili mo, yung sumunod ka lang sa Panginoon. Ayun na yung mas malaki na yung award na 'di po ba matatanggap natin, 'di po ba sabi nga po sa Jeremiah, ayun sabi niya, Jeremiah 29, yung, um, yung the plan nga po ng Panginoon, sabi, "For I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you." 'Di po ba? Ayun yung prosper na ibinibigay ng Panginoon, 'di po ba? At hindi to harm you, plans to give you hope and a future, 'di po ba? Napakasarap na plano ang binibigay sa atin ng Panginoon, 'di po ba? Sabi rin po, no battering rams, no sage towers, just obedience and faith, 'di po ba? Yung pagsunod po tsaka yung pananampalataya mo, yung yung nagtitiwala ka sa Panginoon na buhay. Siya ang Diyos mo, ang Panginoon mo. Siyempre si Jesucristo lang po 'yun, 'di po ba? Wala pong nangyaring gulo, Hmm, wala pong bugbugan o 'di po ba imaginein po natin yung umiikot po sila ng ilang beses 'di po ba, 6 days araw-araw po yun tapos sa ika-7th day 7 beses rin po silang umikot 'di po ba, ni walang gaputok hindi po sila mm, puwedeng magsalita. 'Di po ba yung namnamin po natin imaginein po natin yung pagsunod po ng mga taga-Israelita sa instruction po ni Josue at instruction ng mm, Panginoon kay Josue 'di po ba? Grabe po yung pagsunod po nila, yung obedience po at, pananampalataya po. Ano po, yung imaginin lang po natin yun 'no po, parang nakaka-inspired as a Christian, as a mananampalataya 'di po ba? Masarap pong maging kalakasan po yun, yung nagbabasa ka ng Biblia, yung gano'n, yung 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 obedience ng Israelita yung pinakita po nila dito na po. Ayun, God's methods often don't make sense to human mind. Ayun nga po, kasi nga iba iba naman po talaga yung isip natin mga tao. Ano po, iba yung isip natin kaysa sa, ah, gawa ng Panginoon, sa instruction po niya. Ayun, ayun sabi po, ayun po Brother Robert, ayan po maraming tunay nga po 'no, na, opo, ah, yung plano sa atin po ng Panginoon is 'di ba mas higit pa dun sa ano pa natin, iniisip natin 'di ba po. opo, So opo. sa pagpapatuloy po 'no, ng ano, so, sa ikatlong part po 'no, so yung pagsunod ng mga tao 'no, papaano ba ang Israelites sumunod sa Panginoon, sa pinapagawa ng Panginoon po 'no. Hmm, So yung kung nabasa po natin sa chapter 6 'no ng Joshua, 6 hanggang 14 doon po kung paano yung instruction po 'di ba na ibigay ng Panginoon opo, sa mga opo. Israelites. Kung ano yung gagawin nila, ilang ikot yung gagawin nila 'no, 'di ba? Hmm, So ano po ang nangyari dito? So 'di ba sa day 1 isang ikot sila, 1 lap, tapos uwi balik sila sa kanilang kampo. So sa day 2 gano'n po ulit ang nangyari 'no, 1 lap then balik sa kampo. And then nangyari po yung 3, 4, 5 hanggang 6 hmm, na araw 'no. So may nangyari po ba dun sa Visa story? Wala pa. Hanggang hmm, day 6 wala pa rin nangyayari. Siguro ang iniisip siguro ng mga ano, ng mga taga Jericho, anong pinaggagawa ng mga tao na 'to? 6 na araw na 'tong paikot-ikot, 'di ba, nagmamartsa, mag-ano, tapos 'di nagtatambuli ba? pa sila ano po, sa Taga-tambuli ingay, pa, 'di ba? 'di ba? Ito nababaliw na ata 'tong mga 'to, eh, 'di ba? So Opo, yun malamang siguro, may mga 'di ganyan ba? po talagang isip, 'Di ba? hmm, Then the same thing na puwedeng isipin sa atin ng mga tao na hmm, hindi naniniwala sa Panginoon, 'di ba? The opo, same thing, 'di ba? At patuloy na linggo-linggo nagsisimba, baka lumagpas na kayo sa langit niyan, 'di ba? Kasi minsan naririnig ko rin 'yan sa mga nakikilala ko 'no, hmm, linggo maghapon sa simbahan tapos kakain, magpe-pray pa din, baka lumagpas ka na sa langit niyan, 'di ba? Lahat opo. ng ano niyo nagpe-pray kayo, 'di Masasabi ba? The same, masasabihan 'di ka nga ba? pong baliw na, eh. Oo, 'di ba? Ang uuwi mo naman Mm, bro, mm, 'di ba? So gano'n po 'no, walang nangyari sa 6 days na 'yun ng pag-iikot nila opo. 'no. Although kahit walang nangyari, 'di ba? Ano pong ginawa nila sa 7 day? 'Di ba umikot pa rin sila, pero hindi na.
hindi na isang beses kundi 7 pitong beses. beses na po, 'di ba? So, Mm. sa ating pong paglilingkod sa Panginoon 'no, kumbaga although 'di ba, kahit walang nangyayari 'di ba, nag-i-pray tayo, 'di ba, meron tayong pinag-i-pray na mahalaga Mm. sa atin na 'di ba, Sister Irene, meron tayong pinag-kaya-kaya pinag-i-pray mga nais nating mangyari sa buhay natin 'di ba? Pero Opo. minsan 'di ba, pinag-i-pray po tayo 'di ba, Sister Irene, nag-i-pray tayo, isang beses, walang nangyari, pangalawang beses, walang nangyari, nag-i-pray Opo. ulit, pangatlong beses, hanggang ilang beses, 20 times, 100 times, walang nangyayari, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba, meron kasing kaparaanan yung Panginoon sa atin. Opo. Ang Yung ang chine-check po ng Panginoon is yung puso natin, yung consistency natin sa ginagawa natin, 'di ba ho? Ano pong ginagawa dito ng mga Siya dito, yung consistency ng ginagawa nila ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ano po, 'di ba, kahit wala pa nangyaring himala, 'di ba? Kahit nga gasgas siguro dun sa pader, wala siguro na 'di ba, na nangyari habang sa 6 days na yun, 'di ba? Pero ano po yung nakita natin 'to, yung consistency ng kanilang ginagawa, ng kanilang pananampalataya, 'di ba? Same po sa atin 'no, 'di ba? Sa ating opo. paglilingkod sa Panginoon, 'di ba? Nung tayo ay 'di ba, noong minsan nakakarinig kasi ako, "Ay ang active sa simbahan niyan, ang active sa simbahan, grabe maghapon sa simbahan niyan, ang sigasig." Bago lang kasi, 'di ba? Yung ayaw na ayaw ko marinig talaga lagi sa mga Kristiyano, "Di bago lang kasi yan kaya sobrang active yan sa paglilingkod." 'Di ba? Bagong bawtismo lang kasi, bagong tanggap lang kasi, kaya napaka-active niyan, 'di ba? Hindi yan kasi yung nakikita ng karamihan, 'di ba? Bagong tanggap na Opo. Kristiyano, Mm. after ilang ilang taon, ilang Andiyan buwan, andiyan po talaga yan, judgment ng tao. ilang buwan, Hindi po 'di mawawala. ba, makakaranas na ng pagsubok yan. Bibigyan na ng pagsubok ng Panginoon yan. Ano po nangyari sa karamihan na nawalan na sa pagsubok? Ano ba nangyari? Mm. Konting pagsubok naipilay na agad, Hmm. sumusuko na agad, 'di ba? Kasi ang isip kasi ng iba 'pag Kristiyano ka na, happy-happy na lang, puro katagumpayan na lang. Hindi, Mm. meron din tayong nararanasan talagang kabiguan sa ating buhay, Travels 'di po. ba? Trials, 'di ba? Pagsubok, Hmm. hindi araw-araw malakas tayo, totoo po 'yun. Mm. May panahon po talagang manghihina tayo, 'di ba? Dahil sa mga pagsubok na pagdadaan natin. So, ano po nangyari sa isang Kristiyano na ito na bagong tanggap, 'di ba, masigla siya, and then after ilang panahon, sinubok ng hina, nanlupaypay, nawala. So, yan po kasi nakikita ng karamihan ng tao. 'Di ba, sabi ko sa'yo, eh, nung malakas lang kasi yan, nung una lang kasi yan, sa una lang magaling yan, tignan mo ngayon wala na, 'di na nagsisimba, 'di ba? Hmm. Wala na yung bakit po, ano po nangyayari? Ano pong kulang? Kulang po sa foundation, 'di ba? Foundation, yung pinanampalatayaan mo talaga. Kulang foundation, ano pong kulang? Sa aral, 'di ba ho? Kaya mahalaga na merong pag-aaral, Opo. 'di ba? Matapos makatanggap merong pag-aaral, nag-aaral sa salita ng Panginoon, 'di ba? Hindi kinatamaran yung pag-attend ng mga gawain, 'no? Ng mga lesson, 'no? Kasi dun kasi tayo lumalalim, eh. Hindi lang tayo kanta-kanta lang, malakas na, hindi. Mm. Hindi po tayo lalakas dun sa kanta-kanta lang. Lumalakas po tayo, lumalalim tayo, ano po, sa pag-aaral sa talupin, yun po yung katotohanan. Hindi po tayo lalakas Amen. na kanta-kanta lang. Tayo po ay lalakas at titibay at lalalim sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, 'di ba? Saan po ba galing ang Yes. pananampalataya? Doon sa pakikinig, sa pag-aaral po 'no, Hmm. 'di ba? The more na tayo ay nag-aaral, lalo the more din na lumalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen Amen. po ba? Amen. So, 'di ba, tulad ng sinabi kanina, yung faith kasi natin 'di ba, ano ba yung faith? So, mag-ulit tayo, yung faith is ito yung, assurance natin 'no, ng mga bagay, pag-asa natin sa mga bagay na hindi natin nakikita, Hmm. 'di ba ho? Ano ba magagawa ng faith sa atin, 'di ba? Ano ba sabi dun, mapalad daw yung taong, ang kaharian daw po ng langit ay katulad sa isang taong nagtayo ng kanyang, Hmm. bahay 'no, sa itaas ng bato, 'no, dumaan ang pagsubok,
dumaan yung ano, is nanatili siya matibay. 'Di ba? Ano ba bato? Sino po ba yung, matalinong tao na yun, 'di ba? Yung taong nag-aaral sa ng Panginoon, yung nagpapakalalim po sa aral ng Panginoon, 'di ba? Kasi, kapag tayo ay masiglan tayo dahil may blessing, 'di ba? Kaya tayo masigla. Dun lang ba nagbe-base yung faith natin, yung pananampalataya, dun po ba nagbe-base sa tuwing tayo ay nakakaranas lang ng, kasiglahan, may dumating na blessing, dumating na pera, dumating na ganito, ganyan, maraming bagay, smooth. Dun na ba talaga tayo talaga nakakataas ng kamay sa Panginoon? Paano 'pag tayo na yung nakaranas ng pagsubok, 'di ba? Tulad ng mga ano 'to, ng Israel 'to. Dahil nga yung mga Israelites na po ito, hindi lang po ito yung first time na battle nila. Marami pa silang pinagdaanang laban po. Hindi lang po ito. Marami silang pinagdaanang laban base kung ating mabasa po yung mga, mula nung sila ay nakalabas sa Egypt hanggang sa 'di ba, marami silang napagdaanang laban, digmaan po dito, 'no? And then yung mga and I know yung mga tao na po ito, yung mga last generation na, I mean, yung generation na po na ito na nakarating na po sa Jordan 'no, o sa Jericho. Ito't malapit na po sa promised land. Ito po'y sinubok na rin sila ng panahon. Hindi lang bagyo, init, kundi digmaan, 'di ba? 'Di ba ho? So the same din sa atin, 'di ba? Marami na rin tayong pinagdaanan, 'di ba? Marami na sinubok na rin tayo ng panahon. Pero dahil sa biyaya po ng Panginoon, dahil po sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, 'di ba? Tayo po'y nananatili hanggang sa ngayon, 'di ba ho? Ba't tayo nananatili hanggang sa ngayon? Dahil naniniwala ako dahil tayo ay lumalo na dun sa aral ng Panginoon. Hindi na tayo madali pang matangay ng hangin kung saan makarinig ng mga ganitong mga bagay is panghihinaan, madali kang madala sa kabila, madali kang madala sa kanan, 'di ba? Kumbaga yung lakad na diretso na. Kasi and I know na yung mga tao na 'to is punong-puno 'to ng ano, eh, ng pag-asa. Ta's iniisip nila, "Ito na, last na 'to." After nito, after ng Jericho, promised land na. Yun na yun, 'di ba? And marami din mga struggles na nangyari sa kanilang mga buhay. Hindi din sila talaga ano, 'di ba? Marami ditong mga tao dito na na siguro nadiskarya sila, 'di ba? Pero nagpapatuloy sila. Yung consistency ng ginagawa nila, ng pagpapatuloy nila, 'di ba? So, dito po 'no, sa ating pagsunod sa Panginoon 'no, 'di ba? Marami silang pinagdaanang sakripisyo rin 'no, hindi lang ito ano, kumbaga sakripisyo na ginagawa rin nila. Pero yung pagsunod nila is nananatili. Yung consistency ng pagsunod nila is hindi talaga magigiba, 'di ba? Kaya nga napagtagumpayan nila yung Jericho na 'to dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, 'no? Yung Amen. pagsunod sa Panginoon is, um, mahirap ito, 'no, mahirap talaga. Yung consistency ng ating faith, hindi minsan 'di ba, hindi tayo minsan nanghihina, pero at malakas, 'di ba? Nanghihina man, ang mahalaga is yung consistency natin na pagpapatuloy natin sa ating pananampalataya, sa ating, um, kung paano tayo 'di ba, paano tayo nakatagpo ng kaligtasan nung una tayo nakakilala sa Panginoon at hanggang sa ngayon 'no, nandito pa rin tayo. Amen po ba? Nandito pa rin Amen. tayo nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Amen po. So, kaya nga po mahalaga na, yung ating pananampalataya is nasusubok talaga, Opo. nasusubok. Kaya kapag walang pagsubok kabahan ka na. Kapag feeling mo matagal ka sa pananampalataya at feeling mo parang chill lang ang buhay, kabahan ka na. Kasi ang totoong lingkod ng Panginoon is dumaraan sa pagsubok, dumaraan sa paglilinis, dumaraan sa 'di ba? Kumbaga 'di ba, yung gold 'di ba, para makita yung pureness niya is dinadarang talaga sa apoy, 'di ba? Dumadaan yan sa init, 'di ba? At minumulda at doon nakikita yung pagiging pure niya, hindi ba? Hmm. So,
ayun po 'no, ito po yung, um, nangyari po 'no. So, ah, hanggang 6 days po sila ay umikot 'no, walang nangyari. Pero ang kahalagahan dito is andun pa rin sila, yung consistent sila kung ano yung instruction na binigay ng Panginoon sa kanila, huwag kayong mag-uusap, 'di ba? Huwag kayong ano, Hmm, 'di ba? Siguro yung consistency hindi sila nag-uusap, tapos 'di ba ang hirap 'pag ano, grabe 'di ba 'no? katabi mo yung tropa mo tapos hindi kayo nag-uusap, ang hirap nun. Ang hirap po nun, yung hindi ka nagtsitsikahan, ang hirap po nun. Ta's katabi mo yung best friend mo, siguro 'di ba, yung struggle na pinagdadaanan ng mga tao na 'to habang sila ay nagmamartsa, 'di ba, paikot sa Jericho, sa Wall of Jericho. Siguro yung struggle dito na hindi yung ano, eh, hindi yung kalaban, yung struggle na yung paano niya mapipigilan yung 'di ba, Opo. kung papaano sila makakasunod sa instruction ng Panginoon. And then sa biyaya ng Panginoon nakasunod naman sila at napagtagumpayan nila dito po sa seventh day Opo, na i-share po ni, Sister Irene. Sister Irene? okey po. Opo, Sa ano na po 'no, sa distraction and salvation na po. yes po. Sa distraction po kasi napakarami 'no po, tulad ng sinabi nga ni Brother Robert 'di ba? Napakahirap nung ginawa ng mga Israelites 'di po ba, yun Hmm, nga lang po yung struggle na po yun, eh, yung pero grabe po yung pagsunod po talaga nila kasi nakaka-amaze mm, po yun, 'di po ba? Kasi tayong mga mananampalataya kung hindi po talaga tayo susunod, wala pong growth na hmm. mangyayari, hindi po tayo, 'di po ba? Sabi nga po lagi ni pastor, eh, wag po tayong manatiling sanggol. Puro gatas lang iniinom, 'di po ba? Siyempre alam po natin 'yun kaso parang ang hirap kasi ang struggle ang dami po, eh, madami po Hmm, tayong sa paligid lang po napakadami pong ano balakid, madaming pader hmm. na 'di po ba na, Amen. gumagambala sa'yo para ka mag-grow sa pananampalataya, 'di po ba? Pero kung talagang, magfo-focus po tayo, 'di po ba sabi ng Panginoon parang ano ano lang po 'yan, eh, sa takbuhan 'di po ba magfo-focus ka, 'di po ba sa Hmm, takbuhan kailangan kang mag-focus para matapos mo yung finish line, mapuntahan mo yung finish line. Tatakbo tayong mga mananampalataya para mapuntahan natin yung finish line na kahit hmm, gaano pa po kahirap yung mga ginagawa natin sa araw-araw, marami pong, ah temptation, siyempre tukso napakarami po talaga niyan, dahil nandito po tayo sa mundo, 'di po ba? Siyempre bilang tao, sinner pa rin naman po tayo kahit po nagbabasa po tayo ng Biblia, nandito po tayo, hmm, nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Siyempre hmm. po nabubuhay po tayo sa sagana ng Panginoon, 'di po ba kasi nananalangin tayo na Amen. gabayan tayo, 'di po ba? Hindi po tayo banal pero, pinipilit po nating maging banal dahil po ang Panginoon ay banal, 'di po ba? Amen. Ayun po yung palaging pinapanalangin natin 'no po. Kaya sabi po sa the seventh day, they march 7 times. 'Di po ba nakakapagod? Complete obedience nga po sabi ni Hmm, Joshua says, "Shout," sabi nga po niya kasi binigay na ng Panginoon sa inyo ang lupang ito, ang lupaing ito, 'di po ba? Ito yung pinapangako ng Panginoon, the promised land, 'di po ba? Ah, mm. dun lang po sila sumigaw, 'di po ba? Parang imaginin niyo po yun, yung ilang araw po kayong hindi nag-uusap, tapos sige shout, 'di ba? Siyempre siguro dun lang po sila natanggalan ng tinik parang, "Wow, sige Finally. yay!" Parang gano'n, 'di ba? Oo, siyempre mas doble ang saya po nun, siyempre sa kanila na po yung lupang yun, ibinigay na sa kanila ng Panginoon yung promise, 'di po ba? Amen. Napakasuwerte po nun, daig mo pang nanalo sa lotto. Yung parang gano'n po. Siyempre 'di po ba, Amen. ilang linggo po kayong hindi nagsasalita, hindi nagkukuwentuhan, hindi nag-uusap, 'di po ba? Pero iyan ayan ang sinabi ni Josue na sumigaw na po kayo dahil sa inyo na 'tong, itong lupa na ito ibinigay na sa inyo ng Panginoon, 'di po ba? Amen po diyan. Hmm, amen. Tapos sa Amen. si Rahab Salvation, 'di po ba, nakaka-inspire din po si Rahab kasi po isa isa po siyang nagbibigay aliw na po, prostitute po siya. Ayun nga po. Pero through faith, sa pananampalataya po niya, 'di po ba, tinago niyo pa yung tiktik ng ano, eh, ng Jericho, eh, yung tiktik ng Panginoon, 'di po ba? Tinago niya po yun para lang po kasi nananampalataya siya na, ma 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 ano nga po yung pamilya niya,
wag mamatay, di po ba? Lahat sinama niya, lahat ng sambahayan niya, wag lamang po mamatay. Nananampalataya siya kay Yahweh nung time na yun, nananampalataya siya. At talagang yung faith niya po is talagang pinangatawan niya po. Ayun, nanampalataya siya at nagtiwala po siya. Ano po? Sabi po sa Hebrew 11:31, sabi niya, by faith, the prostitute Rahab did not perish with those who were disobedient because she had welcome, ayun nga, yung spy po ba? Ayun ang sinabi niya. Tapos sa yun nga pong the wall fall, yung sa verse 20, yung nag-shout nga po yung mga tao, mga Israelita. Ayun po yung nangyari no po, kasi po andyan na po yung victory, binigay na po sa kanila ng Panginoon. Amen. Amen po. Kasaganaan, ang promise land na ipinangako sa kanila, di po ba? Yun. Amen. Ito nga po ang lesson dito, when obedience meets God's timing, miracle happen. Alam niyo po kasi pag nanampalataya po talaga tayo sa Panginoon, yung nakilala po natin siya, na-experience po natin yung miracles niya, yung pagpapala niya sa araw-araw, pag nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng salita niya. Maraming miracles po ang mangyayari, di po ba? Babaguhin po ng Panginoon yung buhay natin kasi wala naman pong hindi binago ang Panginoon mula pa ng mga ninuno natin, di po ba? Sila Moises, di po ba? Si Moises nga po, di po ba? Hindi siya, sabi niya, umaangal siya, hindi siya marunong magsalita, pero anong ginawa po ng Panginoon? Di ba? Binigyan siya ng bibig, pinasama sa kanya si Aaron. Di po ba? Yung mga ninuno natin na marami ring struggles, pero sumunod pa rin po sila as obedience bilang mananampalataya. Di po ba? Amen. Kaya po, ito, yung mga inandito po sa atin, di po ba? Yung mga nangangailangan po ng prayer, madami pong magpi-praise po sa inyo. Lalong-lalo na, syempre, tumawag po tayo sa Panginoon. Siya lang po talaga in times of trouble, happiness. Amen. Lahat po ng kasiyahan sa buhay, lungkot man, di po ba, masaya man, o pighati man. Lahat po lahat po ng klase yan. Tumawag lang po tayo sa Panginoon. Kasi sabi niya sa Jeremiah 29:13, kung buong puso niyo nga po akong, di ba sabi niya, kung buong puso niyong hahanapin, ako po inyong masusumpungan, sabi niya po yun. Amen. Kaya kung talagang hinahanap po natin yung kaligtasan, di po ba? Challenge ko po kayo na manalangin lang po kayo. Hindi po kailangang pumunta tayo sa ibang simbahan na magpakitang gilas or kung ano po man. Sabi nga po sa Biblia, di ba, pumasok ka sa iyong kwarto, ipinid mo ang iyong pinto at manalangin ka sa iyong Diyos na lumikha at alam mong Panginoon mo. Di po ba doon ka manalangin? Alam niyo po, napakadami pong miracles, madami pong mga mananampalataya ang hinipunan ng Panginoon, ang nakipag-usap sa Panginoon, yung ganun. We challenge nyo po na mag-pray lang po tayo sa Panginoon. No po, kasi pag talagang buong puso nyo siyang hahanapin, matatagpuan daw po niya siya. No po, salamat po. At ayun nga po, sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Di po ba? Lahat po. Sa pagtatapos po, no po, ito po yung takeaways po, Brother Robert, no po. Sabi sa Identify Your Jericho, sabi, sa buhay niyo po, ano po ba yung Jericho po sa buhay niyo, di po ba? What stronghold is preventing your spiritual growth? Di po ba? Ano po ba yun? Ano po ba yung para lumago ang pananampalataya po natin, di po ba? Ano po ba yung dapat tibagin, parang Jericho po, sa ating mga buhay para po makasunod lamang to tayo sa Panginoon, di po ba? Yun po yung tinatanong doon. Siyempre, dilayin po natin yung sarili natin, no po? Sabi, trust in God's plan. Maniwala lang po tayo kasi hindi naman po tao yung, di ba, yung pinagkakatiwalaan natin, hindi po siya idolo or artista ba yan? Hindi po. Siya po yung gumawa ng langit at lupa, di po ba?
Siya po yung nagdisenyo sa atin, kay Eva't Adan, siya po yung nagbigay ng hininga sa atin, kaya po tayo naging tao, di po ba? Yan, trust in God, in God's plan. His Amen. ways are higher than Amen. ours, sabi daw po sa Isaiah yan, 55:8 to Amen. 9. Ayun nga po kasi mas mataas yung ano eh, ang ways ng Panginoon kaysa iniisip ng tao, di po ba? Sabi, obey even when it doesn't make sense. 'Di ba? Faith express is in action. Alam niyo po yung pananampalataya po kasi talagang sabi, it can move a mountain, di po ba? Kaya po, kung wala pong pananampalataya, kahit sabi nga po, kahit galit ng kamunggo, wala pong mangyayari, di po ba? Kaya Amen. yung pananampalataya niyo po, dapat maniwala lang po tayo sa Diyos, kay Hesukristo na ating tagapagligtas, na ating Panginoong Amen. Diyos, di po ba? Buhay na Diyos. Yan po. At victory is already promised, di po ba? Amen. Ayun ang sinasabi sa atin ng Panginoon, Amen. napakadami pong plano, magandang plano ang nakahanda sa atin. Di po ba pag tayo nawala, sa langit nga lang po inaapakan lang po yung mga, di ba, yung mga kung ano-anong bato, emerald or gold, inaapakan lang po sa taas. Nakahanda na po yung townhouse mo, Brother Robert. Nakahanda na po yung mansion niyo po doon, di po ba? Kaya Amen. ano po bang dapat natin gawin dito sa lupa? Siyempre kung ano po yung purpose sa atin ng Panginoon. Kahit mahirap, siyempre, tayo pong mga kapatiran, ano lang po, panalangin lang po, through Bible study, di ba, devotion, yung mga ganun yung mga Amen. activities ng mga gawain ng Panginoon. Diyan lamang po tayo nagkakaroon ng kalakasan, hindi po ba, sa pagbabasa Amen. ng Biblia, sa pagbibigay po ng time upang manalangin, ano po, sabi, victory is already promised. God had given Jericho into Israel's hands before they even began marching, sabi nga po. Tapos remember Rahab's story. Di po ba si Rahab nga po, di po ba? Nanampalataya siya kahit di po ba kahit hindi niya kilala ang Yahweh. Pero nanampalataya siya at naniwala po siya na ililigtas ang buo niyang sangkatauhan, sambahayanan, di po ba? Ah, ayun nga po, naniwala po kasi siya. Kaya pinangako po niya na yung tiktik di po ba ng Jericho, talagang niligtas niya po, hindi niya ibinigay sa mga kawal na di po ba? Kaya hindi po hinuli. Amen. Mm. Ayun lang po yung pakatandaan daw po natin yung storya po ni Rahab, ano po. Kasi grabe po yung Amen. pananampalataya ni Rahab. Sabi Amen. po, final thoughts, the fall of Jericho teaches us as a powerful truth. Victory in life comes not through our own strength, but through faith Amen. and obedience to God. Di po ba? Amen. Wala naman po tayo talagang dapat ipagmalaki, wala tayong ipagmamalaki, di po ba? Kasi kung hindi ka magpapakababa sa Panginoon, baka tupukin na lang po tayo. Sabi, always be humble because what God gives, He can also take. Sabi daw po sa Job Amen. 1:21. Kaya ano po bang dapat nating ipagmalaki? Wala naman po, di po ba? Ayun, sabi, no matter what walls you face today, i-encourage ko po kayong lahat, kung ano po man yon, fear, addiction, sin, broken relationships. Sabi, God has already won the battle. The question is, sabi po, will you trust Him enough to obey even when it doesn't make sense? Di po ba? Kasi nga sabi nga po, di po ba, apart from Him, we are nothing. Apart from God, from the Amen. Lord, ano nga ba? Di po ba? We're Wala nothing. po talaga tayo. Wala po tayong kakayahan, wala po tayong kapangyarihan. Andito lamang po Amen tayo po. sa awat habag ng Panginoon. Kaya po, nagpapasalamat po ko. No po, nagpapasalamat po ko. Brother Robert, may kadagdagan ka po? Ayan po 'no, maraming salamat Sister Irene at Ano po? tunay nga po 'no, ang tinuturo sa atin ng kuwento na ito Mm, po 'no, is yung ating pananampalataya at Amen. pag-acknowledge po 'no, sa kapangyarihan Amen. ng Panginoon 'no. At at hindi tayo naka-base sa ating sariling kakayanan lamang, kundi tayo ay laging mag-rely po 'no, sa kapangyarihan at katuwiran po ng Panginoon po 'no, Amen. sa ating buhay 'no. Wala tayong magagawa, Mm, wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon dahil ang lahat ng meron tayo ay belong lahat sa Panginoon.
lahat ng ating napagtagumpayan ay dahil sa biyaya po ng Panginoon sa ating buhay po, 'no. Maraming salamat po sa pagsama sa gabing ito, 'no, pagsama sa amin Salamat po. sa gabing ito, sa huling gabi po ng series po, 'no, para po sa buwan na ito. Ano po, at tayo po ay manalangin, Sister Irene, tayo po ay manalangin. Manalangin na po tayo na po. Manalangin po tayo. Samahan niyo po akong manalangin. Diyos namin, ang aming buhay, makapangyarihang Diyos sa lahat. Ama naming buhay, maraming salamat po, Ama, ngayong gabing ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa patuloy na awat habag, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo po sa amin, sa bawat isa, at sa bawat nanonood, Panginoon. Lord, hinihiling ko po na katagpuin niyo po, Panginoon, ang mga hinaing, ang mga prayer ng bawat kapatiran, Panginoon. Lord, wala po kami, Panginoon, kung wala po kayo, Lord. Itinataas po namin sa inyo ang aming mga kahinaan, ang aming mga pagkakasala. Patuloy po namin itinataas yun, Lord. Nawa, patuloy po namin kayo maparangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa, Lord, ang mga taong nanood, nakinig, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos, patuloy na humipo ng kanilang mga puso at isip. Pagpalain niyo po silang, Lord, at patuloy ng kanilang mga sambayanan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mangusap at ang kalooban niyo po lamang, Panginoon, ang masunod, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito, sa inyong mensahe, Panginoon. Nawa, magampanan po namin ang aming layunin, Panginoon, dito sa lupang ito, Panginoon, sa mundong ito. At patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa kalakasan, Lord, sa healing, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po. Sa inyo lamang po ang papurit at salamat. In Jesus' name, amen. Amen po, amen. Maraming salamat po. Naano ko ng ubos. Maraming salamat, Sister Irene. Maraming salamat po sa lahat ng kinig po, no, sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat na nakisama sa amin. At sabi po ito, no, tayo po ay mag-shoutout po sa ating mga viewers, sa mga nakasama po natin sa gabing ito. Ayan po, no, maraming salamat po sa lahat na nakisama. Salamat po. Nakinig po, no. At shoutout po kay Sister Izumi, Sister Lois, Sister CJ, maraming salamat po, no? Salamat po. Sister Ana, sa assist po sa amin, maraming salamat po, Sister Ana. Thank you. Sister G, Sister Jasmine, Sister Rika, Sister Weng, Sister Arlene, Sister Juby, Sister Jenny, Sister Leia, Sister Vicky, Sister Brother Raya, Sister Christine, Brother Harold, Sister Paula, Brother Rex, Sister Lian, Sister Sheila, Sister Generous, Brother Roger Bristol, at sa ating pong mga pastor po, no, sa ating mga pastor sa Bicos, Pastor Vicente, Pastor Ai, sa ating pong pastor po, no, ng POM, ating po, Pastor Alvin, Pastor J, sa ating po ay Brother Richard Dalgavista, kay Brother Jeff, Sister Jing Ropio, magandang gabi po. Sister Heidi, magandang gabi po dyan. Magandang gabi po. Sister Rika, ayun, no, shout po sa lahat. Salamat po. Sister Maria Rowena. Hey. Ayun, Sister Lea Joyce, maraming salamat po sa lahat ng kinig. At Sister Sheena, ano po, sabi po, Sister, maraming salamat po. Sister Ryan daw po. Ay, Brother Ryan. Ayun po, maraming salamat po sa lahat na nakasama namin. Maraming salamat, Sister Irene. Maraming salamat din po, Brother Robert. Muli sa'yo. Okay. Salamat po. Kumari ko ito ko sa'yo, Mars Taminasang. At maraming salamat, ladies and gentlemen. So, maraming salamat po sa gabi ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po. God bless po. Bye po.